Ang mga bundok ay kilala sa mga nagdaramihang mga bagay-bagay, nagdadala ng mga misteryoso at mahalagang kasaysayan na kailanman ay nakatago dito sa mga nagtataasang bundok, na ang nakamamanghang tanawin nito ay nakuha ang pansin ng ating imahinasyon sa mga siglong nagdaan, at patuloy tayong pinapahanga ng mga sikreto nito. Kaya't samahan niyo ako dahil sa bidyong ito ay pupuntahan natin ang mga misteryoso at kahangahangang natagpuan sa gilid ng bundok. Ang muka sa bato. Sa may kagubatan ng Amazon, ang isang higanting muka ng tao ay nadiskubre nandoon sa gilid ng bundok. Wala sino man ang nakakaalam kung ang mga bato ay naikurba ng kalikasan o naikurba ng mga kamay ng tao. Ito'y nandoon sa kailaliman ng kagubatan, malayo mula sa kung anumang kilalang sibilisasyon. Maaaring ang muka ay nagawang nabuo mga libong taon na nakakaraan ng mga advance na lipunan na siyang humulma sa Amazon, at sa kakinalaunan ay mga naglaho. Bagamat ang misteryosong muka sa bato ay malayo sa malalaking sibilisasyon, ito naman ay nasa maliit na komunidad ng Peru. Ito ang Tinubian. Ito ang tinubuang bayan ng mga tribo ng habot na mga katutubong mamamayan sa kagubatan ng Amazon. Sa paniniwala ng kanilang mga ninuno, ang mukang iyon sa bato ay pormang muka ng kanilang nampoprotektang Panginoon ng kalikasan. Sa katotohanan, ang buong bahagi ng kagubatan doon ay kilala sa tawag na Madre de Dios o Ina ng Diyos. Tingnan mo nila ang muka sa bato nito. Ano sa palagay mo? Naikurba nga kaya ito na nahawig sa mukha ng tao, o baka coincidence lang na nabuo dahil sa mga pagguho ng mga bato at lupa sa paglipas ng panahon? Ang mukha na tinatawag nilang habot ay talagang nahahawig sa mukha ng tao na may mga kilay, ilong, bibig at baba, pati ang kanyang panga na mukhang sibilisasyon mula pa noong unang panahon na nagkurba ng kanyang katangian sa bato. Mga maliliit na kalabasang palaka. Ang isang buong bagong uri ng species ng mga nakalasong palaka ay natagpuan sa kabundukan ng Brazil. Ang mga palaka ay maliliit at may eksaktong kaparehas na kulay ng hinog na kalabasa at nakamamatay. Idagdag pa dyan na kapag ito'y nailantad sa ultraviolet na ilaw, ito'y kumikinang ng berde na para bang nababalutan ng radioactive na materyales. Ang mga bagong species ay tinawag na tiny pumpkin toadlet o mga maliliit na palakang kalabasa. Hindi na bago itong mga maliliit na kalabasang palaka sa science. Ito'y mga kilalang pamilya ng mga palakang binubuo ng mga pinakamaliliit na amphibian sa buong mundo. Ito'y natagpuan ng mga scientists sa may probinsya ng Paulo sa kagubatan ng Atlantiko ng Brazil, sa mataas na bahagi ng kanlurang gubat ng Manera, noong inaalam nila ang mga magkakaibang uri nitong mga kalabasang palaka. Hindi nila ito kaagad na discovery noong papasimula pa lang ang kanilang pananaliksik. Bagkus, inaabot ng 2 taon ng pag-aaral sa field bago nila tuluyang nakilala ang maliliit na palaka. Ito'y ibang-iba sa lahat ng uri nito. Mayroon itong pabilog na nguso at maitim na batik-batik sa kanyang ulo, para bang nabugbog na saging, at may kakaibang kanta o tunog. Tama ka sa narinig mo. Ang mga palaka ay may kakaibang kanta na kanilang inaawit. Ito ang paraan upang sila ay makipag-usap sa isa't isa. Nakikipag-ugnayan din sila sa pamamagitan ng kulay ng kanilang mga balat. Iniisip ng mga scientists na maaaring ito'y may kinalaman sa kanilang mga katangian na kumikinang ng berde. Pero sa katotohanan nito, wala sino man ang solidong may ebidensya kung bakit kumikinang ang mga palaka. Isang weird na hindi pa rin nila malaman ang kadahilanan. At kaya't yan, mapapaisip ka na lang kung ano pang mga hayop na kumikinang na nandoon kapag nailantad sa iba't ibang mga liwanag, at kung gaano itong mga nakakalason. Maaaring hawakan ang palaka ng iyong mga kamay, pero pag hinawakan mo ang iyong mga mata o bibig, kapag katapos silang hawakan, ay pagkatapos makakuha ka ng tetrodotoxin. Kung ang pangalan na ito ay tunog na pamilyar, dapat lang. Dahil ang tetrodotoxin ay isa sa pinakamalalang lason sa buong mundo, na ito'y kaparehas ng lason na matatagpuan sa fugo na isda. Itinatago ng mga kalabasang palaka ang mga lason sa kanilang mga balat. Hindi ka mapapatay ng maliit na lason sa iyong balat, pero siguradong hindi mo magugustuhang kainin ang mga maliliit na nilalang. Kapilikaya, ang libingang bato.
Marami mga sinaunang istruktura sa iba't ibang panig ng mundo ang nakakuha ng ating pansin, nakasama na ang kanilang natatago mga sikreto at mga misteryosong pahiwatig para sa mga archaeologists na suriin. Subalit, may isang libingang bato na naiiba sa may Turkey sa probinsya ng Corom at kapansin-pansin dahil sa kanyang naibang lokasyon at hindi alam na kasaysayan. Habang ang ibang lugar ay punong-puno ng mga kayamanan at impormasyon para sa mga eksperto na suriin, ito namang misteryosong libingan ay pinaniniwalaan ng mga archaeologists na isang natatanging natagpuan sa rehiyong iyon na nag-iwan ng nakakalitong inscription o sulatin. Kaya't ang lahat ay napapakamot na lang ng ulo kung ano nga ba ang pinagmulan nito at kung anong sipilisasyon itong naiugnay. Matatagpuan sa rehiyon ng mga kabundukan sa hilagang Turkey, ang Kapilika na libingang bato ay nakalugar sa gilid ng bundok na napapalibutan ng mga bangin. Ang pangalang Kapilika ay ibig sabihin bato na may pinto, na eksakto sa itsura nito kapag nandun kang nakatayo sa harap ng istruktura. Pabalik pa sa ikalawang siglo before Christ, pinaniniwalaang ito'y naipatayo noong panahon ng Hellenistic, subalit para sa modernong mga Turkish, ito ay nagsimulang naipatayo noong panahon ng mga Romano. Nasa maitaas ng banayad na batis na dumadaloy sa sahig ng kagubatan, ang matarik nitong daanan ay nandoon sa kaliwang bahagi ng higanting bato at kinalaunan ay makikita ang direktang mahagdanan na patungo sa harap ng libingan. Ang libingan ay may hugis cube na istruktura na nakakurba sa bundok na konektado sa mga natural na nakapalibot na bato at maaaring ito'y upang mapigilan ang pagbagsak ng kisame. Kakaunting kaalaman ang nalalaman tungkol dito sa libingang bato dahil walang gaanong mga detalyadong mga pag-aaral o pagsusuri na may importanteng kaugnayan tungkol dito na hindi kagaya ng ibang mga libingan sa may Egypt na may mga hieroglyph o mga kakaibang sulatin. Ang libingang ito ay nagtataglay lang ng isang simpleng inskripsyon na mababasang Ekeos. Habang walang anumang tiyak na naitalang impormasyon o kahulugan nito, may isang iminumungkahing teorya na maaaring ito'y pangalan ng matandang Griego na commander dahil kung tutuusin, ang lugar na iyon ay minsan nang naging teritoryo ng Griego. Sa isang punto ng kasaysayan nito, ang lugar ay minsan na ring naging bahagi ng kaharian ng Pontus na pinamumunuan ng etnikong Persian Mithriatic Dynasty na naging makapangyarihang namuno sa rehiyong iyon pagkatapos na bumagsak ang imperyo ng Persya na maaaring iyon ang nagmungkahi ng pinagmulan nito. Ang uri kung paanong ang libingang bato ay naikurba ay kaparehas ng ibang mga libingan na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon kung saan ang Pontiac na hari ay minsang namuno. Kung sino man ang lumikha ng libingang bato na ito ay nananatiling isang usaping haka-haka dahil sa kanyang kakaibang istruktura, maaaring ang libingan ay dedikado sa isang importanteng tao. Subalit, ang kawalan nito ng anumang inscription o sulatin o malinaw na mga kahulugang sulatin o anumang naiugnay na istruktura ay nagmumungkahi rin na ang libingan ay maaaring nagtataglay ng espesyal na kahulugan para sa mga piling grupo o mga individual na malapit na nauugnay sa nailibing na tao sa halip na nagprepresenta ng importanteng monumento o kinikilala ng isang malawak na kaharian o kultura. Ang pagkakaibang ito ay nagpapahiwatig na posibleng ang libingan ay nagsisilbing personal na alaala kaysa sa isang malawak na kilalang kasaysayan o palatandaan para sa maharlika o royal landmark. Ang Hall of Record. Mayroong isang lugar sa United States ng Amerika na isa sa hindi mo akalaing makakatagpo ka nito na hindi kagaya ng mga nasa Egypt. Ito ay tinatawag nilang Hall of Records at matatagpo ang nakalugar sa bundok ng Mount Rushmore sa may South Dakota. Nakakurba sa likod ng higanting ulo ng kanilang presidente na si Abraham Lincoln ay ang isang napakalaking silid na naglalaman ng lahat ng kasaysayan ng Amerika hanggang sa panahon na pamumuno ng kanilang presidente na si Teddy Roosevelt. Habang hindi naman ito isang sinaunang arkeolohikong lugar, sigurado namang magiging isa sa hinaharap kung sakaling ang sibilisasyon ng Amerika ay bumagsak at ang bundok ng Mount Rushmore ay mawasak ng piraso. Ang vault na nandoon ay maaaring madiskubre mga libong taon mula ngayon. Madidiskubre ito ng mga tao sa hinaharap na isang kapsula ng panahon
na isang may 70 feet na silid na nagawa sa gilid ng bundok noong 1938 na gamit ang dinamita. Kakatuwa talaga dahil si Gottsold Borglum na nasa likuran ng pagplano sa paggawa nito ay namatay nang hindi inaasahan. Ang plano niyang iyon ay bumuo ng isang silid sa ilalim ng lupa sa itaas ng bundok na matatagpuan na magtatago ng lahat ng kasaysayan ng Amerika mula sa Deklarasyon ng Kalayaan hanggang sa Konstitusyon, na ang silid ay may malaking hagdanan pataas sa bundok. Subalit, pagkatapos nitong namatay noong 1941, nagdesisyon ng gobyerno na hindi na ito gaanong kahalaga upang i-preserve ang kasaysayan para sa hinaharap. Ayaw nilang gastusan ito ng pera, kaya't inabandona nila ang proyekto hanggang sa dumating ang 1998 na doon ay may binuo silang 16 na mga porcelain panel o pader at mga nakatago ng mahigpit at nakasara sa loob ng titanium vault doon sa loob ng Hall of Records. At ang vault o silid sa loob ng bundok ay nababalutan ng hiwag granite na bato at walang hangganang mahigpit na nakasarado. Ang Hall of Record ay sarado sa publiko, subalit maaaring ito'y maging isang nakamamanghaang madidiscovery para sa mga tao sa hinaharap sa kung sino man ang makakatagpo nito. Aramumuro, ang gate ng mga Diyos sa Peru na kung saan ay may nakamamanghang misteryo na kilala sa tawag na Aramumuro, ang gate ng mga Diyos. Ito ang sinaunang naikurbang bato ay naging magnet na para sa mga may hilig sa mga paranormal na pangyayari sa buong mundo na humahatak sa kanila upang galugarin ang sekreto nito. Ang kabuuan ng naikurbang gate ay nakatayo na may nakamamanghang taas na 23 talampakan at ang bandang ibaba nito ay may naikurbang pinto na may 6 feet at 6 inches ang taas, kaya't hindi na nakapagtaka kung bakit nakuha nito ang pansin ng napakaraming mga tao dahil na rin sa kanyang misteryosong harapan. May alamat pa nga ito na nahahawig doon sa sikat na video game na Legend of Zelda. Sinasabing ang isang Inca na pari na si Aramumuro ay nagmamay-ari ng gintong disc na kilala sa tawag na susi ng mga Diyos ng 7 sinag. At ang mga sinag na iyon ang nagbibigay kakayahan upang mabuksan ang pinto na mabuksan na nagbubukas sa isang lagusan na punong-puno ng mga misteryosong asul na liwanag. At upang makatakas sa mga mananakop ng mga Espanyol, si Aramumuro kasama ng ibang grupo ng mga pari ay pumasok at naglaho sa loob ng lagusan noong nagsara ang pinto. Karamihan sa mga turistang bumibisita sa lugar nito ay sinasabing nakakaranas sila ng mga kakaibang pangyayari. May naririnig silang mga pumapaswit, nagtatawanan at mga kakatuwang musika pa nga na idagdag sa mistiko nito. Ang iba ay sinasabi pa ngang may nakikita silang hagdanan o kaya naman ay haligi ng mga apoy doon sa harapan ng napakakomplikadong naikurbang pinto. Subalit, ang mga matatapang at malakas ang loob na may hilig na mag-adventure ay pumupunta doon sa Aramumuro dahil na rin sa kasikatan ng lugar, sa kanyang nakakabit na misteryo. Kaya't walang dudang dinudumog ito ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sino nakakaalam? Baka maramdaman mo rin ang kakaibang enerhiya na lumalabas mula sa pinto, mula sa nakamamanghang lugar nito. Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video guys. Hanggang sa muli. Bye!